kahit sa mga crisis sa buhay mo, hindi lang doon sa may pera ka o magandang buhay mo, magtitestipe ka, hindi. Ititestipe mo kahit nasa crisis yan. Kasi marami din nagpipray sa iyo. Sa atin pag narinig. Kaya sabi ko sa kanila, yung nangyayari ay revelation yan. Hindi nyo pa gaano maintindihan. Kasi kako ay ginagawa nyo pa rin yung mga tradisyonal na kailangan nyo sana nalakyan ng pananalig. Pero sa tingin ko talaga hindi pa nila kaya yung pananalig nila. Kagaya yung ginawa ni Nen. Mahirap. Tayo naman ay pati mga bata. Talagang sobrang talaga tikapuso niya. Buti na lang sana kung tawag nito yung kagandahang loob ng Panginoon na patuloy tayo na ipinakikilala kung paano tayo lumalaban sa sanlibutan sa lahat po ng mga aros o yung mga palaso ng kaaway o yung mga tawag nito, yung mga temptasyon, ganon. Kaya salamat sa Diyos dahil kahapon okay naman ang service doon, church service. At may nagpapahiwatig doon na gusto nila ikakasal doon. At hindi naman siya nakarating yung may gusto. At yung magbibinyag na 4 doon ay matutuloy yan kaso lang wala pa yung mga pangalan. 4 sila na magbibinyag doon. Nakikita ko doon na inaapura ng Panginoon din ang doon, yung gawain na sana mabuo na rin kahit yung church lang mayroong lupa. Yan, pagtatayan kahit temporary lang. Kaya yun ang panalangin natin sa Minga na nawa apurahin ng Panginoon na magbigay ng lupa at matatayo yung kaharian na doon. Tinitignan ko naman doon sa mismo doon sa house church na pag may kakasal doon ay pwede naman yun. Kaya lang kailangan na sabi ko kay coordinator na sila bahala yung decoration. Kasi pumunta daw sila sa resort, mahal. Ang pinakamababa daw na upa lang sa resort ay 30,000 hanggang 50,000. So mataas. Kaya nag-offer daw ng 10,000 ibibigay basta doon na pati yung tawag yung pagkainan. Kaya sinasabi ko naman sa coordinator, hindi ko madesisyonan yan. Ang madedesisyonan ko yung appreciating dito ako. Kasi hanap tayo ng pwedeng pipirma na official talaga at pwede siyang ilakan. At kami naman ni Pastor Freddy ay patuloy pa rin ay yung gusto namin talaga na magkaroon din ng lisensya para kami naman ay legal na makapag-officiate sa mga sagradong seremonya. Kaya unang-una pa lang doon, baptismal, 4 na. 3 malalaki at 1 bata. Kaya kasama pa rin ang doon, main. Kaya kung lulubin ng Panginoon, Sabado yun, after Sunday service o church service, ay sunod na yung dedication sa mga iyon. At yung mga panalangin natin, nawa sama-sama po tayo. Kaya nais ko rin na ipangaral sa inyo ngayon kung ano yung sitwasyon natin na buong kongregasyon, hindi lang mga leader, pati yung mga membro. Na kailangan po natin na dapat lumaban po tayo. Mayroon ba yung brave heart? Mayroon ba yung tatayo tayo kahit sa mga crisis na pangangailangan o crisis sa mga sitwasyon? Kaya nais kong ipangaral sa inyo dito po. Basahin lang natin itong context ng aking ituturo sa inyo para mas matibay. Basahin natin yung Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Joshua. Ito yung revelation ng Panginoon ang libro ng Joshua. Basahin natin. Chapter 1
verses 1 to 9. Yan. Yan. Okay, basahin ko na lang. O, hindi naman yung basahin dyan. Nangyari ang pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi, kagad ba ni Moses na ating lingkod ay patay na. Ngayon ay tumindig ka, tumawid ka sa Jordan, ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain ang aking binibigay sa kanila, sa mga tubig bagay sa mga anak ni Israel. 3. Bawat dagong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moses. 4. Mula sa ilang siya at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat na dagong nilulubugan ng araw ay magiging iyong hangganan. 5. Walang makakatayong sinumang tao na harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumama kay Moses ay ganon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagat iyong ipimamana na ba ito ang lupain ng aking isinumpa ng aking mga magulang sa ibibigay sa kanila. 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang iyo ayon sa buong kautusan ng inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaraon. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. 10. Nang magkagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinunong bayan na sinasabi. So, tayo manalangin. Apo, biyangan kami, tiya panakabasan na iti sa uyo. Awan, Apo, ti kaimbagan nga kayat mi, hindi kat Apo, iparanas mo, Apo. Dayta, Apo, wisdom the knowledge you, Ama. Italan na kami, aywanan na kami, kaditi presensya yung Apo, ti kailangan mi. Saan mi, O Diyos, Apo, nga matarusan awan kayo, isong agyaman kami, O Diyos, ti kandayo. Apaman, O Diyos, nga ginagal kami dagiti sa uyo. At takder kami, Apo, dagiti kinapudno. Ama, itatak mo iti puso ni, santo nga maawan. Nudigat i-remind mo makanayon, tapnon, Apo, mapaglabanan ni. Anyaman, O Diyos, dagiti kayat yo. Akas, Apo, na ito'y agal, Apo, ngayon kayat yo kada kami. Agyaman kami, Apo, kadagiti talgad yo. Agyaman kami, Apo, dagiti ayat yo kan kaasiyo. Kadagiti sa uyo, labuslon, laparabor, mayaman, biyag. Iso nga, O Diyos, Apo, kadwa na kami, bawat may sa kada kami. Apo, at ito'y tiningkod mo sa anak na, O Diyos, nagsao. Baba na, Apo, iti sarili, nudikan, Apo, sika, Apo. Di dapat mangidalang, i-remind mo dagiti sa uyo. Baba, O Diyos, iti nasanto ng Espiritu. Kay so, Apo, ting kariyo kadagti maulingan daw. Yaman kami no Diyos, ito mi amin ti dayo gloria kag panagyaman. Tinaga ni Jesus. Amen. Praise God. Amuyo ngapsat iti panawon iti Old Testament. Kata grabe ti disiplina iti Apo iti hanggang kasla kita nga parabot kaya tayo ng grasya. Yung ayat iti Apo. Tayo di talaga nga grabe. Nung babasahan tayo, iti may papan, may tuwing nga adal, iti biyag niya Joshua, kita dakkel iti kay papanan na kadagti biyag nga uritata. At aguman dagiti hanga makasurot,
Aduman dagiti makaaramid, aduman ti handa nga maperpekto, ngunit ti awis iti Apo, kailangan tayo iti makumpuna nga obedient kaya na brave leader wino membro. Obedient and brave. Dahil iti kaya iti Apo iti biyag ni Joshua kakabsat niya. No, suglanan tayo iti likudan na sakbay ni Joshua. Amo tayo nga iti dahito yung Kanaan. Iso iti lugar na talaga nga iso yung mga nga promise land. Ngayon pumalasi tayo iti Ehipto kakabsat. Yan. Iti panahon kami ni dahito lipi ni Jacob. Yan. Kanya Jose. Dahito iti panahon kami nga iti Ehipto kat no apay kat nasirrat ka dagito'y makumpuna nga lahi ti Egyptians. Ngayon ti rugugi na nga talaga dahito kami talipi amin ni Jacob dagito'y. Iti panahon ni Moses, binusampay kang panahon ni Moses, medyo pa tayo, sakbayan tayo. Kahit di Egypt kami, dito yung lugar isuyay slave dagiti ano nga Israelita iti panahon na. Gamit yung rugi na gamin na ito, nasakop dagiti Hyksos. Iso dagiti makumpuna nga may isang religion kasi nakakop da at ito, iti panahon na dijay. Sakbay nga na yanak ni Moses, 365 years, sakbay nga may yanak isunan. Iso mabayag pa. So iti multiplication, umadong. Dagito Egyptians, nagapuanan na iso dati makukuha nga native nga African. Kaya iso dati nagtaang dito, nga nabayag. Ngaging nga na nagpaaduda, ngaging nga dati dagiti lipi, dagiti Israelita. Iti panahon na diyay. So iti biyag ni Paraon gamin, saan kong istorya at atid tuglaunay, iti panakaari ni King Paraon, iti panahon gaminan, iti palpalagit ti Apo ka ni Paraon, babaan ti ado nga sinyalis, nga rigriga, sana nga nakita, iso nga ti Apo, kapuna dagit Israelita, kat ado ti rigrigat na nga aling nga panahon, pananglalait da, kadagit Israelita, kaya islig da nga talaga, iso nga, iti panahon nga na panahon na ni King Paraon at dating pa tinag na nga utos takayat na gamin nga kadagiti Hebreo dagiti Israelita kayat na nga mabawasan na iso nga nagpatupad Israel nga aming ubing ini kayat na patayin na aming ubing ipaarog na. So nga di nga panahon hindi, tiyempo na nga naiyanak ni Moses hindi, ay di batas ni King Paro, nga isbili nga pantay di naiyanak sila, ngayon paarog na di Jordan River, nga tinakakita mo ilang dyan, mismo mo lang dyan anak ni King Paro, nga itiyaw kawagan na prinsesa. Kasi nga panahon ni Jochebed, nga inang ni Moses kan ni Miriam kapsat na ni Aaron ay sula agserseri kita iti pagarian kami isubiyay nga nakita da iti ni Moses iso nga inalada iso nga di prinsesa ko na kayat na nga kupkupan iso nga tinang kupkup malaki niya na ni inang namutla nga iso nga binayadan da iso hindi nga banda nakita tayo nga itirigat dagiti Israelita iti ubing aging nga na din makal ni Moses bali iti history na gamin dato 20 years iso na ubing nga na 20 years na nagadal iso na nagadal mo iti sa utiapo theology wino dagiti laws so ato muna ngaging nga na iso na nga agidad iti 20 ka na 40 nagtutuloy nga nagis nila about the military pag nakasoldado may isang warrior iso nga nakita nga
ni Moses babae ni tiya panangaramat ti Apo ken kuana ije nga talaga nga inusar iti Apo isuna ni Moses babaen dagiti sa una ken kuana ken dagiti nagana laws dagiti pagturunugan na ken dagiti batas isu nga dito ay iti panahon kami ni King Pharaoh ado dagiti kami impakita ti Apo imbaga ni Moses ken kuana nga dagiti maaramid saan nga mamatmati mati nga mamatmati nga gingka natay pa anak na saan nga mamati so niya Moses may nga binansagan nga leader iso na may nga prophets yan ni Moses iso nga no babasahin yung history na nagatidog na talaga iso nga may nga leader nga propeta nga ato rin ipagbaga na kini Paraon nga saan nga mamatmati na ikastoy kuna na umay tipito nga rigat dito yung kaharian masang ka pinagbagbaliw batamon nata pamatin nga idolatry ng awan maging ka na napasamak nagadok na tayo pero napaspas ti panagadok iti itwa Israelita kung naging Egyptio tataka kita iti palawan ni din gaminan nga ti Apo nakita na dahil Israelita ti rigat dan nga ni King Pharaoh nakita na piman kuna na talagang sa nga pudno nga talaga dagiti pagbaga ni Moses nga ati Diyos na talaga nga manangibales so nagado na pasamak kin ko na iso din nga panahon pinalubusan nan dagiti Israelita takayat iti Diyos nga kuna ni ti Apo kin ko na ni Yahweh ipanaw mon dagiti anak na iti pinili na ng Israelita dita kat mapangkay ni Promised Land so di Kanaan gumijay pinalubusan ni King Pharaoh babalan ka dagiti ado masaplit kaniya saplit na iso nga ni Moses makita tayo iso na kay inaramat iti Apo bilang may nga warrior na bilag iso na nga may nga propeta, may nga sundalo, may nga best leader, conqueror. Katijay nga ilang remordan, adupay tinapasamak sa pweda nga sakbay nga natay ni Moses, tagamin sanda nga nakadanon. Katahilanan lang nga talaga kadagiti pinili, kadagiti Israelita. Ikirasan lang isulagat managdulo lang. Ano yung makukulang murmuring. Ayan. Taltalang kiyaw da. Ganang nangruna saan da nga talaga nga patpatyen ni Moses. Nga iti Apo at inaramat na kamukastagat dagiti Israelita mailaksid da kadagiti bangbanag na saan tumapaspasamak. Iso nga dito nakita kini Moses iti pagwadan iti panagbiag na nagtalgad. Iso na nag-eskwela pa kas militar. Kaya nasawan dagiti training, napaitit dagiti leader at dagiti training na kakapsat nga kailangan tayo. Pero doon dagiti tiyempo nga gapo iti basol saan nga nakadanon ni Promised Land. So, iyay nga makita tayo nga ni Moses may nga man of God, may nga anak iti Diyos, may nga leader ng Israelita. Naganos, naasi, nalinnay, iti panagbiag na, iti pamumuno na, kada iti Israelita, nga uray pa'y, iti wilderness, ato dagiti challenges, ngayon dagiti pinili iti Apo, grabe. Kaya gaya may sa tayo nga leader, ipagpaklay tayo si bubukal nga kongregasyon. Iti biyag ni Moses, amuyo sakbay na nga rimwari ti Ehipto, iti numbers na ide lang, 20 milyon, mga 600,000. So adudan, ngayon ilang wilderness talaga nga multiplication, nagpaspas. So nga, adutin at natay, kapong iti basol, saan da nga nakadanon, kat uray pa'y,
iti bilin iti ako nga mapan iti promise land, iti 40 days, napan iti 40 years ang dapi nga nakalanon kagapsat. Iso nga kitaan tayo akas leader ni Moses. Iti karakter na. Kuna na iti John chapter 5 verse 46 yan. Iso na gat kararnina ni Apo Isus. Noong niya di, kaya iti Apo kinya na, kasi iti kababiyang na, karakter na. Ayan, pakiplas man. John 5:46 yan. Kung talagang naniniwala kayo kay Moses, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Dahil iti kakapsat nga noapay kat ni Moses, may isa nga natulog nga agar-aramid nga kayat iti Diyos tay suna wagas ni Jesucristo iso iti katatao na iti karakter na kasta ti leader yan. Patat ti Deuteronomy nalawag Deuteronomy chapter 18 yan 15 kana doon iba kong po na supplemental verses, iba kong po na katulong. Yan. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ang isang propeta katulad ko. Yan. Magsisimula na dyan na nangungusap na ng Diyos. Yung buhay ni Joshua. Yan. Dapat kayong makinig sa Kanya. Punta tayo ng 18. Verse 18. Nangungusap na ng Panginoon dyan sa Kanya. Kaya mula sa kanila, ipipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. So, propetang katulad mo. Joshua, may isang propeta ba yan? Awang pa isa na, at apalagi Moses, sasabihin ko sa kanya ng aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Ibig sabihin sa panahon ni Jesucristo, si Jehovah, nangungusap kay Moses, mula kay Moses, nagtatransform ba? Wala pa si Joshua, nagtatransform pa lang. Kaya, dito sa Acts chapter 7, verse 37, yan, follow up. Nakikitaan tayo abigdog. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita. Yan. Ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. So ni Moses, saan nga nakalanon? Kapoy ti basol. Bakit kaya? Kaya sabi ko sa inyo kanina, bakit hindi nakarating si Moses sa Promised Land within 40 years? Mula sa ilang hanggang doon sa east ng Jordan. Yan. Bakit hindi sila nakapasok? Kasi mga problema, mga maraming dahilan, pati yung gutom nila, lahat na at sinisi si Moses. Pero nalungkot ang Diyos dahil ang mga tao, ang mga pinili, sila ay mga makasalanan. Kaya nga, nakakalungkot mga minamahal, minsan ang mga leaders ng church, minsan nahihirapan. Kasi maraming mga doubt natin, marami yung mga question natin, maraming murmuring yan. Kaya hindi umuusad na tayo makakarating yung nais natin na marating. Buti na lang at tayo naman ay marami na tayong napupuntahan. Kaya sabi ni Pastor kanina, ang Aurora sa Dilasag, napakalayo po yun. Grabe. Pag iniisip natin, hindi nakahanda yung mga sakyan, budget. At alam natin na kahit pa marami tayong pagkukulang sa mga gawain natin sa loob ng church, ang Diyos pa rin, minahal pa rin tayo. O di ba? Kaya lagi ko naman sinasabi, lahat ng mga revelation, lahat naman yan, ay naniniwala tayo lamang in balancing lahat po. Dahil po, kailangan po natin na sana maging mature. Kailangan natin na mag-obey. Kailangan natin na maging matapang upang mapaglabanan kung ano man yung dapat natin kalabanin. Kaya sabi ng Apostol Pablo, araw-araw, kinakalaban ko ang aking sarili. Parang sa araw-araw, lagi kong handa lahat ng palasunang kaaway, lahat ng alok ng sanlibutan, lahat ng tentasyon. Kasi ganito,
napakahirap talaga ang isang leader. So doon sa buhay ni Moses, pinsan ko hindi siya nakarating dahil sa maraming mga hadlang. Kaya ang Diyos naman, yung pag-ibig niya, nais niya na maparating ang mga anak niya sa Kanaan, sa Promised Land. Hindi niyo ba alam na kahit si Aaron ay kumaliwa? Kasi sabi ng Diyos, pag dadaan kayo, wag kayong papunta ng kaliwa o kanan, kailang diretso. Kaya nga, kasi nung binigay ng Diyos yung Ten Commandments, yung sa tablet na Ten Commandments, kasama niya talaga si Joshua. Kasi napili na siya eh. Hindi pa siya nalagay, napili na. Sinabi na ng Panginoon. Kaya lang kasi, ay yung mga plan talaga ng Diyos sa mga leader, kailangan talaga na maging matibay yung obedient at maging yung palaban. O ito kailangan natin, yung brave na puso. Kasi pag hindi natin gagawin yan, wala. Kaya minsan naisip ko, Panginoon, kako, malapit naman, ilang araw na lang, pupunta ako ng Umingan. Hindi kondisyon yung sasakyan namin. Paano ang gagawin ko? Bukas na naman, o sunod na araw, may devotion, mayroon pang fasting. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Pag gagawin ko, dapat yung una kong gawin, dapat yung priority, yun ang priority. Kailangan kung ano yung na plano mo nung isang linggo, gawin mo yun. Para sa Diyos yun, hindi yung sarili mo. Hindi siya masisingitan. Kasi nga sinabi ng Diyos sa kanyang salita, sabi niya, kung gusto mo sumunod sa akin, lipatin mo, limutin mo yung sarili mo, at ipaklay mo yung krus mo. O di ba? Ano man darating mga problema, ang krus na yan, kung ano yung plan mo, gagawin mo. Para naman hindi masisira yung gagawin mo para sa plan na yon. Minsan may pasingit-singit pa rin, di ba? Sabihin natin, magandang singit mga gagawin natin, unahin pa rin natin. Yun ang sinasabi na dapat mag-obey tayo, mayroon tayong brave heart. Yung brave heart na sinasabi, tayuan mo kung ano yung plano ng Diyos na para sa iyo, hindi yung kukontra ka. Amen? Kaya sabi ko, yung dalhin mo yung krus mo, yung sabi nga ni Apostol Pablo, araw-araw na kinakalaban niya. Kasi kalaban niya yung sarili niya. Itong flesh niya, kalaban niya. Tama yung espiritu niya. Hindi niya magawa kasi may humihila. O, di ba? Kahit ka sa loob ng church, minsan may plano ka rin, hilahin ka pa rin. Hindi ka na tuloy magawa yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. So, ganun po, kailangan, kahit sa mga crisis, yung wisdom analysis ng Panginoon, dapat ipatupad mo yun. Amen? Hindi yung may sisihan. Hindi maganda po yun. Kailangan balancing lahat po. Hindi natin may sagawa kung mayroon po yung mga ganun na espiritu na kailangan po natin dapat may sagawa. Amen? So, ganyan po ni Moses, samantalang hindi nakarating. Doon po sa muwag lang, eastern part ng Jordan River. Kasi maraming mga tao, mga Israelita, mga pinili. Yan. Kagaya ng church yan, may pastor po yan. Pinili kayo na andyan nakasakasama. So, kailangan lang natin na one spirit. Yan. Di ba? One baptism. Sabi niya, no? Kailangan, kung kayo nabautismuhan ng isang espiritu, ay dapat magkaisa tayo. Amen? Wala yung tinatawag na may lamangan, may sisihan. Hindi po maganda po yun. Kung anong yung mga alam natin na pinapagawa ng Diyos, gawin natin. Hanggang may isa, dalawa, tatlo, gagawin po natin po yan. So, ganun po. Kaya nga, nahila kung bakit hindi nakarating sila sa Promised Land dahil ang mga tao rin. Dahil lang sa mga pinili pa rin. Kaya hindi po basta ng isang leader. Amen? Kung gusto natin maging leader, kailangan tularan natin si Moses. Di ba? Mula pagkasilang niya, bata pa siya, nag-train na siya, nag-learn na siya, nag-aaral din kung ano yung mga gawain ng mga Egypt. Yan.
hanggang sa 21 hanggang 40 niya, nag-military. Ang tagal po yun. Akala niyo ganun kahaba? Kung bakit tinatag ng Diyos, kung bakit nangusap siya, bakit naging isang leader na propeta na tinawag sa panahon na yun. O, di ba? Kaya nga sabi ko, Christ likened si Moses, ganun din si Joshua. Kasi wala pa, hindi pa. Kaya nga, doon sa Moab, namatay siya. At doon na naghari ng law ng Panginoon. Mula sa buhay po ni, tawag ito, si Joshua. So alam natin si Joshua at saka si Caleb. Naalala niyo ba yung kwento na bago nila pasukin ang Kanaan, pina-spy ni Moses? 12 yun na pinapunta. Yung 10, palpak. So dalawa lang. Si Caleb at saka si Joshua lang ang nag-report ng napakaganda. So lahat naman mga yun, mga 10 yun, namatay yun eh. Yan, sa panahon na sila ay nagsinungaling. So, sa buhay po ni Joshua, kasi si Moses siya ay namatay na sa panahon na yon, sa lugar na yon, ang Diyos naman ay pinagpatuloy pa rin na kailangan na makarating ang mga pinili niya. Parang sa ganon, ito po yung tinatawag na matutupad yung salita ng Panginoon. Ito yung succeed the law. Ito po yung plan ng Diyos, na yung plano niya, yung mga batas niya, kailangan may sa tupad o makakarating sila ang mga anak niya doon sa promised land. So, dito po ay God instructed pati ang provision kay Joshua. Yan. Alam niyo, dito po binabasa ko sa buhay po ni Joshua, 3 beses sinabi ng Panginoon sa kanya eh. Sabi niya, God instructed Joshua 3 times. Ang sabi niya, be strong and courageous. Yan. Doon po sa verse 6, 7 and 9, inulit niya. Sabi niya, I will not fail. I will not leave nor forsake you. Kuna na, kailangan napigsa ka, naturad ka, kuna na. Saan ka ito mapagpanawan? Iti may isang leader, iti biyag ni Joshua, kunakta tayo, piniling ni Joshua. Iti panahon pa ni Moses, saan pa yung natay At within 40 years na dadaiti lang, nangusap ti Apon, nga ipagbaganan ni Moses, ngayon baga ti Apo, pagpaganan kadagiti pinili, nga dati pinili na to yan, akas kanyak, nga propeta mitlaan. So, dito, dito po, ay ang tawag kay sa kanya ay siya po yung successor. Diba? Kaya nga, minsan, naalala ko pag may pastor sa church, sinasabi ko, minsan nakikita ko yung anak niya, nag-aaral ng Bible school. Pastor, siya yung successor mo, pwede naman. Yung mga ganun ba? Kagaya ni Pastor Freddy, yan. Successor niya, mga anak niya, pamilya niya, parang ganun. Para bang yung dugtong-dugtong lang yan, na may nagpapatuloy. Yan yung plan ng Diyos na minsan hindi natin nakikita. Kagaya ko rin, na bilang ama, hindi ko rin alam noon na ganito rin ang mangyayari sa akin. Kaya ang saya ko pala, kahit tumatanda, kaya marami ng upang. So, dito po ay si Joshua ay pinili ng Diyos. In particulars, ang sabi niya dito, kung si Moses ay parang kagaya ni Jesucristo, siya rin ay parang type ni Kristo, si Joshua. Yan. Para bang tuloy-tuloy lang yan. Joshua brings the people into the possession of the promised land as Jesus brings the people to the heavenly Canaan. Ibig sabihin, kung pinili tayo ng Diyos na maging leader, ay sigurado lahat ng mga nakikinig, lahat ng sumusunod sa Diyos, siyempre makakarating din yung sa buhay na walang hanggan. Diba? Ganyan na ganyan po. Kung si Joshua ay ginamit ng Diyos upang may ligtas lang ang mga Israelita, mapapunta sila doon sa Kanaan, doon po sa promised land na sinabi ng Diyos.
Kaya nga ito yung successful na ginawa ng Diyos sa buhay po ni Joshua. Doon po sa mga utos niya. So siya ay nag-obey lang at siya ay sobrang palaban. Kaya nga kung sa buhay po ni Joshua, mahaba po pag-aaralan po natin. Sa panahon po yan ay si Moses ay nung namatay siya kasi ay nagkakaedad ng 120. Yan. Kung titignan natin, mayroon pang mga tao ngayon na nakakarating ng 120 ano. Kasi may nabasa ako sa China yata, 135. Yan, para na siyang money. So, siya 120. At dito po ay sa buhay po ni Joshua, marami pa yung mga nilipo niya bago sila nakarating sa Kanaan. Kaya yung taon pa rin ay humaba, hindi kagaya ng 40 years, pero taon-taon pa rin bago sila nakarating doon. Yan. At nakita po natin dito, si Joshua ay kasama niya ang Diyos. Siya yung nangusap sa kanya. Kung ano yung mga great battles na nangyari sa kanya. Marami kasi mga kalaban niya mga Amalekites, mga Canaanites. Yun, yung mga lahat ng nadaanan niya. So ito po ay marami pong nagawa bago na ay maraming challenges. Bilang leader po si Joshua, marami po talagang pinagawa ng Diyos na mahirap. Kaya nga yung bili niya sa kanya, saan ka nga mabubutan mo na Agpapigsa ka, naturad ka. Sa atin ngayon, marami po ngayon yung mga leaders, yung mga churches na nakikita naman natin. Marami rin talaga ngayon yung mga palaban, kaya lang minsan ay nasusobrahan din nila. Yung bang sobra naman silang stricto, yung bang boundary minsan ay nasusobrahan na. Kaya mahirap din ang leader talaga kung walang etiketa talaga. Lalo na pag wala ang banal na espiritu, kailanman, kahit ano bang pinag-aralan. Kasi nga pag binabasa ko yung buhay ang dalawang leader na ito, si Moses at si Joshua, kinupkob sila ng Diyos. Sa panahon na yun, nangungusap ang Diyos sa kanila. Kaya alam natin na sa panahon nila, ang Diyos noon ay isang berbo. Siya'y nagsasalita lang na wala naman nakikita. Yan. At doon ay ang Diyos, nais na yung plano niya ay magampanan kung magawa. Kaya minsan iniisip ko rin dito yung mga revelation ng Panginoon. Minsan, hindi naman natin magawa yung mga iba. Minsan nagagawa naman natin. Panginoon, kailan kaya magawa? Hindi pa nagawa. Di ba mga ganon? Panginoon, kailan kaya darating mga yan? Kailan kaya makikita namin mga yan? Pero sa totoo lang, marami na po tayong nakita mga minamahal. Sa buhay na natin, nakikita na natin may nangyayari So, di ba? So, mga kapatid, ay ang successful na buhay po ni Joshua, ito po yung pagpatupad ng law ng Panginoon upang sa ganon, ang mga tao noon ay madala maisilita sa Kanaan. Yan. Sa panahon na yun na sila nakarating na, kaya marami pa yung mga miraculous na crossing nila, yung mga pinagdaanan na lahat sila ay lumaban sila. Yan, kasama nila ang Panginoon yan. So sila naman ay nag-cross sila sa Jordan River. Yan. At nakuha nila ang Jericho. Yan. At doon, ang Diyos ay nangusap pa rin sa kanila na kailangan, alam niyo yung pagkarating nila doon sa Kanaan, kasi maraming lipi po ito. Maraming lipi yan. Kung maalala niyo ang 12 tribes, sila mga yun. Kaya lahat ng mga area ng Kanaan, mga lugar-lugar, yung mga bayan-bayan, na i-distribute na mga yan.
yung mga living yan. So yan ang sinabi ng Panginoon na pagdating niya doon, pagdating nila sa Kanaan, lahat ng mga nililipi kung saan sila nagmula, pupunta sila doon. At yan ang ginawa, yung distribution po ng mga tribes sa panahon na yan. Kaya yung purpose ng Panginoon, yung plano pala ng Panginoon sa buhay po ng mga leader ay lagi nawa na makita yung direktang talaga. Kaya nga sabi niya kay Moses, huwag kang lilingon, kaliwa o kanan, kailan diretso lang. O di ba? Kaya yung pinag-aralan ko din sa Bible School, ang religion ay mayroong pakaliwa, may pakanan, may pataas, may pababa. Kaya kung didiretso ka, tama po yun. Kaya yun ang bilin niya. Kung bakit sila ay nag-wagi. Yeah. So, ang decision po ni Joshua dito, kung bakit siya ay nagwagi, ang sabi niya dito, he set an object before him, an unswerving. Hindi siya nagkaliwa, nagkanan. Sinunod niya lang ang Diyos, yung sinasabi niya. So, ang sabi niya, he set an object, o objective yan, before him. Ito yung plano na tinatawag na kagaya yung mga pinag-aralan ko sa Bible School, minsan yung itinerary ng mga pastor pag may church na talaga o siya ay pastor, yung 1 year na gagawin na plan. Yan po yung objective talaga, 1 year talaga. Pero bihira po nagpapatupad yan. Kasi pag ginawa mo yan, 1 year, marami pong makakasingit, may dadagdag, may maalis. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan huwag ka lang magkaliwa at magkanan. Nang ibig pong sabihin, sana huwag kang magkakamali. Lahat ng mga desisyon. Ganyan po ang nais ng Diyos, yung upward na pagkatawag sa lahat po ng mga leader. So, alam natin, na sabi ko nga doon, na leader or member ay pwede pa rin yan. Kasi kung nandito po kayo, kaya pag sinabi natin tayong mga magulang, leader din tayo sa pamilya. Pwede naman tayong mag-leader sa church sa mga tinatawag ito mga cell group. Yan. Kaya lang wala sa atin pa yan kasi cell group. Alam ko na ang ginagawa ng Diyos naman sa atin, yung revelation niya dapat magawa natin. Kailangan po natin na maging aware pa rin. Kailangan pa rin natin talaga na yung bang lubusan na yung mga gagawin natin sa Diyos, lagi na may instruction ng Panginoon na laging pinapanalangin natin ng mga discerning. Kailangan maliwanag yung bang makikita nila yung aming pinapakita ng Diyos. At dito naman marami na po tayong naranasan kung paano nangusap, kung paano nag-instruct ng Panginoon, kung paano na lubusan na naawa sa atin ng Panginoon, kung paano na tayo minahal kahit minsan tayo ay pasaway. O, di ba? Minsan marami tayong doubt, talagang tinandaan ng iti tao. Ngayon, akas iti may isang leader, member iti church ng sabi niya. So, dapat title nga dato, sa hanggang na ikon niya siya may ito na, a leader is not a title. Yeah. O sabihin natin, a member is not a title. Yeah. But it is an action. Pag sinabi natin na tayo ay lingkod ng Diyos, kung sinabi natin tayo tagasunod ni Kristo, hindi po title po yan. Ang tinatawag po diyan, gawa tayo ng gawa para sa Diyos. Amen? At ito po yung nais ng Panginoon. Our warriors must be obedient and a brave heart. Kasi maging sa buhay po ni ito si Samuel ay lagi po sinasabi ng Diyos nang musap sa kanya talaga. Hindi niya tinitignan talaga yung mukha natin kung anong meron sa atin ng Diyos. Diyos yun ang tinitignan yung puso natin. Pagpukurin natin ng logic po yun. Ang Diyos, sukat niya lahat. Pag nakita niya yung puso natin, kung gaanong
gaano tayo kalapit na maglingkod, gaano tayo gagawa. Hindi yung position natin o yung title natin. Ang Diyos naman ay lagi naman nagbibigay ng gantimpala o nagbibigay ng reward. Yan. Sinusuklihan niya. Lamang kailangan natin as warrior, kailangan natin mas deeper pa rin po tayo. Kaya nga, hindi natin makakangker ng isang problema o isang labanan kung hindi tayo talaga pinuspos ng banal na Espiritu. Kung hindi tayo nagtitrain talaga na lumuhod manalangin, nagdi-devotion, personal devotion. Amen? Kaya nga, ako nga, pinipilit ko pa rin talaga na nawa ma-improve pa rin yung tinatawag kong akas warrior. Akas ito relasyon iti Apo. Na nawa sana kailangan natin na magkaisa. Kaya nga ang leader, hindi naman talaga title po yan. Laging action po yan. Nang ibig sabihin, tayong lahat ay sama-sama. Walang mataas, walang maliit. Kasi ang sinabi niya kay Solomon, ang Diyos na pinanaligan niya, sabi niya, tayo ay ginawa, sabi niya, at kawangis tayo. Walang mababa, walang mataas. Kayo ay ginawa ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya kung tayo naman ay maging leader, huwag naman tayo mangliit. No? Yung kailangan. Yung bilang leader, kung nakikita mo na siya ay maliit pa lang, palalakihin mo yan. Sa kanyang paglaki, marami pang mistake po yan. Kaya nga naalala ko yung mga bata dito na umaawit. Sabi ko, praise God, kako, maliit mga ito. At ngayon ay ginagamit ninyo. Ang panalangin ko, mag-cross sila mga yan. Diba? Mula dito sa pag-aawitan, hanggang sila ay maging leader, hanggang sila ay tatayo. Ito yung napakahirap. Kaya sabi ko sa Ubinggan, kayo ako, nagsimula tayo dito late part ng January, February, March, April, May, June. Wala, hindi pa kayo makapag-testify. Hindi nyo pa sasabihin kung anong ginawa ng Diyos sa inyo, kung ano yung nangyayari sa inyo. Yun yung challenges ko. O, di ba? Kailangan natin na kung may leader, may membro po yan. Ang mga membro, kailangan growing yan. Kailangan nasusunod kayo. Kailangan din, pag sinabi ng leader, ganito, ganyan, alam niya, kaya nyo yan. Hindi, hindi pa ako ready, pastor. Ibigyan nyo na lang sa iba. Paano nyo mararanasan? Sabi nga ng Diyos kay Joshua, kailangan magpakalakas ka. Kailangan magpakatibay ka. Sabi naman ng Diyos kay Pablo, magpakatatag ka. Pag hindi ka nagpakatatag, wala kang pag-asa. Ayun ang sabi rin ng Diyos. Kung titignan natin lahat naman po yan, in action lahat. Kailangan walang maliit, walang malaki. Parehas lang po tayo, di ba? Halimbawa, ako ay leader, ikaw ay membro. Gusto mo rin matanyag sa harapan ng Panginoon kasi bibigay yung karangyaan doon sa humility. Pastor, turuan mo ako ng ganito. Tuturuan kita. Kung sabihin mo, pastor, gusto ko rin ng ganyan, di mo naman gagawin. Wala. Di ba? Kailangan, kung mayroon pa tayo tinatag yan, nung nakita ng mga bata, parang ayaw kong umawit. Gusto ko mapakinggan sila. Yan. Hindi ako sumasabay kasi nagpipray ko paglagi mga ito. Kailangan magagamit pa sa mga ibang ministry. Yan, mission. Di ba din, kahit si Sister Lynn makapaghinga rin minsan-minsan. Diba? Mr. Sam makapagpahinga rin minsan kasi busy yan. Pero malapit na hindi na busy yan. Hindi ko lang alam yan. So salamat sa mga buhay o mga karapsat. Sabay ko iti biya ka na yung Christian man, saan tayo na nagtutuwang, adong ti dapat tayo aramina, kita nyo ni Louie. At ang spaghetti naman. Pamirindan sa yan. Pero salamat, tibiyag yung kapsat niya. Saan nyo lang ganda natin nga nakatugaw kayo, kahit iti growing, sige, pastor, kahit may kastoy.
Sister Lynn, palasa pa magkanta. Magpasuro kayo. Kahit kung gitara, organ, sige. Or nagpasit tayo. Doon tayo teaching po. Every first Sunday, nagano tayo. So ito ito kali Pastor,